yan nandito? Kamusta na ate? Manghihingi lang sana kami ng tulong kasi si mama may sakit eh. Ang galing, no? Ngayon pupunta kayo sa akin kasi hihingi ng tulong? Eh bakit dati? Nagsikap ako mag-isa. Binigyan niyo ba ako ng tulong? Wala? Nanay naman natin to eh. Kahit si mama lang. Nakakatawa ka, Prince. Pinipilit mo ako para tulungan yan? Eh, kulang na lang isang uod para pumirma. Mawala na yan sa mundo. Tama lang yan. Wala naman yan silbi dito sa mundo. Pati sa pamilya natin, di ba? Huwag ka naman ganyan. Ako nga, tinulungan ko si mama kahit wala din ako. Eh, dapat lang. Kasi ikaw naman nakinabang dyan. Nung malakas pa yan. Eh, ngayon wala na. Ba't ka pupunta sa akin? Ano, magmamakaawa kayo sa akin? Tsaka, pwede ba? Umalis na kayo, baka nakakahawa yung sakit niyan. Alam naman natin na ikaw lang yung meron sa atin ngayon eh. Pagbigyan mo naman kami. Hindi ka naman nagtatanggi na mayaman ako, na ako lang yung may kaya ngayon sa pamilya natin. Pero sana, huwag niyo akong gawing bangko para magpagamot sa taong yan. Alam mo, wala naman yung silbi. Ewan ko pa kung bakit pa ako pinanganak dito sa mundo. Ang malas ko rin kasi yan yung naging ina ko. Kahit si mama man lang? Kahit maglabada ako sa iyo para lang matuloy yung pagpapacheck up ko. Ma, huwag kang ganyan. May sakit ka na nga eh. Ay, hindi. Kaya ko yung okay lang. Ay, hindi ma. Hindi niya tayo bibigyan ng tulong na libre. Kaya okay lang na maglabada ako sa kanya. Walang problema yon. Kahit si mama lang. Manghihilang naman kami ng unting tulong ate. Maghanap din naman ako ng trabaho. Tsaka, babayaran naman din kita eh. Babayaran mo ko? Eh wala ka ng trabaho, di ba? Kaya nga maghahanap ng trabaho ate. Maghahanap naman ako ng trabaho dito sa Manila ate. Doon kasi sa dati kong trabaho, maliit yung sahod. Kaya nagbabaka sakala ako dito, baka may mahanap ako ng mga mas malaki yung sahod dito. So kakapalan mo rin yung mukha mo para dito ka tumira. Mag-resign ka daw? Maghahanap ka dito? Habang wala kang trabaho, dito ka sa akin? Hindi ako papayag. Kahit si mama na lang, maghahanap na lang ako ng boarding house. Mabuti kung maghahanap ka ng sarili mong matitirhan. At itong matandang to? Okay. Magiging ka ng katulong dito simula ngayon. Siguraduhin mo lahat ng gawaing bahay matatapos mo ng maayos. Ayokong kukupad-kupad dito dahil sasahuran ka. Naiintindihan mo? Pero ate, di na lang kami tutuloy dito kung ganyan din naman yung kondisyon mo. Hindi lumayas kayo. Di ko naman kayo kailangan. Kayo yung may kailangan sa akin, di ba? Nak, iyaan mo na. Sige. Sige, magtatrabaho ako. Iyaan mo na, anak. Kaya ko yun. Ano ka ba naman ate Eden? Pamilya mo kami. Nanay mo to. Eh di magsilayas kayo. Grabe ka naman. Ikaw pa may ganang magalit? Kayo nangangailangan ng tulong, di ba? Alam ko naman na nangangailangan kami ng tulong ate. Pero hindi naman lagi-lagi kami lumalapit sa'yo. Ngayon lang naman kami lumapit sa'yo. Oo, kasi dati, okay pa kayo. Ngayon hindi na. Pero yung dati, na naghihirap ako, nagsumikap ako mag-isa, nasan kayo? Ate, may sakit si mama. Wala akong pakialam. Bakit? Alam mo ba yung dinanas ko? Ano? Aalis ka hindi? O ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Iwan mo yung matandang yan. Ginusto naman niya. Grabe ka naman ate, parang hindi mo naman kami kapamilya. Walang pamilya-pamilya ngayon. Eh ginusto naman niya. Maging tagalabala o katulong dito. Eh di pagbigyan natin. Total, mukhang kaya pa naman. Nanay mo to. Tama na, anak. Hayaan mo na. Magtatrabaho ako sa kanya. Para may pampacheck up tayo, di ba? Tama na yun. O ano? Alis na. Sige. Papayag ako pero pag nakahanap ako ng trabaho, kukunin ko sa'yo si mama. Tandaan mo, kapag may masama nangyari kay mama, ikaw ang mananagot. Pwede ba umalis ka na? Nabibisit mo yung araw ko. Ma, gagawa ko ng paraan ha. Babalikan kita dito. Antayin mo ko ha. Sige, anak. Ingat ka, ha? Oh, ano pang inuupo mo dyan? Kilos na.
Oh, paano ba to? Anak, paano ba mag-ano nito? Hindi ko yata alam. Baka masira ako kasi. Turo mo nga sa akin kung paano yan. Sinong sabing dito ka maglalaba? Ito yata yung pinakamabilis na paglalaba, di ba? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Hindi ka marunong gumamit yan. Paano na lang kung nasira? Mababayaran mo? Kaya nga, turo mo sa akin eh. Turo mo sa akin kung paano. Hindi ka gagamit yan. Hanggat nandito ka, nagtatrabaho sa akin, kamay yung gagamitin mo sa paglalaba. Bakit? Sasayangin mo yung kuryente? Laba ka ng laba? Ang dapat sa'yo doon sa labas, doon ka maglaba. Halika dito. Dito ka maglalaba ha. Ito. Bilisan mo! Pagkupan! Halika dito. Ang bagal-bagal mo! Sayang yung pasahod ko sa'yo. Oh, yan. Nakita mo to? Gripo to. Diba? Ito yung planggana na gagamitin. Maglaba ka. At yan, lalaban mo. At itong sabon na to, ha? Pagkakasyahin mo tong isang sabon lang ang gagamitin mo. Pagkasyahin mo sa lahat ng lalaban mo. Nagtitipid ako dito, ayoko magastos. Sige. Pag ikaw ha, palpak, sisiguraduhin ko may mangyayari sa'yong masama. Oh, yan na! Oh, bakit nakaupo ka na? Hindi pa tapos yung gawaing bahay mo? Ang dami pa dong tambak na mga hugasan. Ba't pa ang bagal mo? Pinapasahuran ka dito. Pasensya na ha. Hinihingal kasi ako eh. Yan na naman yung pasensya mo. Lagi na lang pasensya. Pero yung sahod ko sa'yo, tama di ba? Hindi, tatapusin ko naman. Tatapusin ko. Tatapusin mo? Sigurado ka, ha? Oo, tatapusin ko yun. Tandaan mo, ha? Pinapasahuran ka dito. Libre ka sa pagkain. Palamunin ka lang dito, kaya ayusin yung trabaho mo. Kung hindi, ibabalik kita sa anak mo ng pobre. Bilis na! Kilos! Uy! Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo ginaganyan yung mama natin. Paano hindi? Tingnan mo, nakaupo na, hindi pa tapos yung trabaho niya dito. Alam mo naman may sakit si mama, di ba? Ano may sakit? Ito na nga, nakasahod na, nakapa-check up na, okay na yan. Ano, kukunin mo na? May trabaho ka na? Kunin mo na! Mabigat yan dito eh. Alam niyo ma, kung inayos mo yung mga ari-arian mo dati, sana hindi tayo mahirap. Kaya nga umalis ako dun. Kasi pinagtatawanan na tayo ng mga tao. Nilalait na tayo at ayoko yung mangyari. Tapos ngayon dito kayo, magpapabigat? Gusto niyo maulit-ulit? Yung buhay natin dati? At ikaw? Dadagdag ka? Hoy! Ang kapal ng mukha mo. Kaya ngayon, bitbitin mo na tong nanay mo, umalis na kayo, kasi pabigat to. Paalamunin. Kaya ikaw, bitbitin mo na tong nanay mo. Kasi hindi ito nararapat dito. Ayoko na may hampas lupa dito sa pamamahay ko, kasi ako mayaman. Ano? Bitbitin mo na! O tatawag pa ako ng pulis para sabihin ko na trespassing kayo dito sa bahay ko at hindi ko kayo kaano-ano. Ano? Ikaw mayaman? Oo! Ano to nababalitaan ko? Ang dami mo na palang utang. Tapos nadulunok ka pa sa mga bisyo mo. Sa tingin mo, ganyan ang image ng pagiging mayaman? Hoy, hindi mo ako kilala simula nung nawala na ako sa atin. Kaya huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Wala kang pruweba sa mga pinagsasabi mo. At pwede kang makulong sa mga pinagsasabi mo sa akin. Ngayon alam ko na. Kung bakit kailangan ka pang i-testing ni Mama para lang mabigyan. Mr. Ramos, thanks for coming. Congrats in advance. Attorney, pasensya na. Medyo natagalan ako sa abroad eh. Kauuwi lang namin ngayon. Kamusta na pala yung mga paper na pinapaayos ko sa'yo? Well, that's a good question. Habang nasa abroad kayo, habang nasa Europe kayo ng nanay mo, inasikaso ko na yung mga papers na para mabigay sa inyo magkapatid. Yung mga pamana ng nanay ninyo. So, as you can see, na-appraise na yung mga alahas
So, ano na to, may mga buyers na rin tayo. And yung properties ninyo sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, and Tagaytay, on process na rin. Ita-transfer na lang sa pangalan ninyo magkapatid ni Eden. By the way, nasan nga pala yung nanay mo? Kasi may mga pipirmahan siya dito. Ando po sa ate ko eh. Naka-stay muna siya ngayon dun. Okay. Anyways, according sa mama mo, meron kayong 50 million sa bangko. And yung transfer ng funds is mangyayari lang kapag napirma na ng nanay mo. So, don't worry. Maayos ko ito within this week. Kailangan ko lang ng signature ng nanay mo para ma-transfer na yung mga properties, yung alahas, and yung pera from the bank sa mga account ninyo. Ay mo ba bang papirmahan sa nanay mo itong mga papeles na to? Pupunta ako po si mama bukas. Okay, that's good. Sige, asikasuhin mo na to. And then, tomorrow, pag nandun ka na, tatawag ako just to make sure na ready na yung mga papers na pipirma ng mama mo. Okay? Thank you, attorney. Okay. Congratulations again. Salamat. Alright. Anong testing? Ano pinagsasabi mo? Ano pinagsasabi niya, ma? Hindi mo alam. Kasi wala kang pakiramdam. Ma, sabihin mo na sa kanya, ma. Pirmahan mo na to para matapos mo. Wala na akong dapat pirmahan. Hindi mo ba alam? May tig 50 million tayo na ibibigay ni mama. Tapos may property pa tayo sa probinsya. Teka lang, ano mga pinagsasabi mo? Di ba wala na? Di ba ubos na? Kaya nga umalis ako sa atin dati. Kasi naghihirap na tayo. Anong pinagsasabi nito? Hindi ikaw mismo tumingin. Tignan mo dyan. Ma, nakapangalan naman pala sa akin yung iba. Ba't hindi mo sinabi? Nakapangalan talaga sa inyong dalawa. Talagang para sa inyo lahat ng pinagsikapan ko. Yung isinusumbat mo sa akin na kayamanan natin na hindi ko inayos. Ultimong sentimo, Eden. Itinabi ko para sa inyong magkapatid. Yung sasabihin mong busabos yung kapatid mo, engineer yan. Sa European naka-base. Kala mo ba? Ang tingin mo sa amin talaga, busabos na talaga. Nagkaroon ka lang ng ganito. Kaprasong ganito. Kinakailangan ko pang tumira sa'yo ng 2 buwan, magpaalila. Para malaman ko kung anong klaseng ugali meron ka. Hindi ko naman alam eh. Umalis lang naman ako sa atin para magsumikap kasi ayoko na maranasan yung dati natin paghihirap. Alam mo ba, yung mga salitang ibinitawan mo sa akin? Yung mga salitang pinakain mo sa akin? Ha? Isinumbat mo sa akin lahat? Hindi salita ng isang anak sa isang ina. Eden, maliliit pa kayo. Talagang puro sa inyong magkapatid ang inisip ko. Kulang na lang para sa sarili ko. Wala na para sa sarili ko. Puro sa inyo na lang dalawa. Ito. Hindi ko mapipirmahan para sa'yo. Noon, akala mo lang wala ng pera. Akala mo lang naghirap na. Siyempre lahat yung kinarpula ko. Gusto kong mabuhay kayo ng nasa umpisa. Para mabuhay kayo ng sa simula makapag-umpisa kayo. Magsikap kayo ng para sa sarili nyo. Yun ang gusto kong mangyari. Bakit hindi ba to pagsisikap yung nakikita mo ngayon para sa akin? Hindi ka ba masaya? Masaya ako sa narating mo, anak. Hindi lang ako masaya sa naging ugali mo. Hindi ako naging masaya kung paano mo tratuhin ang magulang mo. Kahit paano, dapat naaalala niyo yung magulang niyo na nag-intindi sa inyo nung maliliit kayo. Ma, patawarin mo na po ako. Pasensya na po. Sorry sa lahat na nasabi ko sa iyong masama. Tapos ngayon nagiging maamo ka? Mas lalong nagpahalata ka sa kulay mo, Eden. Pero ma, pirmahan mo na po yan kasi kailangan ko ng pera ngayon. Tama si Prince. Baon na ako sa utang. Baka 2 buwan, mamulubi na ako. Parang awa mo na, maawa ka sa akin. Tama lang yan. Mag-umpisa ka sa wala para malanasan mo kung anong kahalagahan namin sa'yo. Di ba yan ang lahat na sinisigaw mo sa akin? Hindi mo ako kailangan? Hindi mo kami kailangan? Alam mo, Eden, si Prince,
Wala siyang alam dito noon. Pero hanggang sa magkasakit ako, hanggang sa wala kami, hanggang tiniis kong wala kami, pinaranas ko sa kanya lahat, hindi niya ako iniwanan. Nasa tabi niya ako. Hindi mo kagaya na yung pinakain mo sa akin, tama pang pagtrabahuhan ko. Anong klaseng anak ka? Pagkatapos ngayon, gusto mo pirmahan ko to? Hindi mangyayari, Aiden. Mag-umpisa ka sa umpisa. Ma, tama na. Umalis na lang tayo dito sa bahay na to. Wala rin naman tayo mapapala sa kanya. Ma! Prince! Sana ba tayo nito ngayon? Wala na akong pera. Prince? Prince, mabuti na lang nakita kita dito. Gusto ko sanang pumunta talaga sa inyo kaso nahihiya ako eh. Pwede bang tulungan mo ko? Simula kasi nung umalis na kayo sa bahay, nawala na rin ako ng trabaho. Pati kaibigan ko, hindi na ako pinapautang. Kasi yung mga utang ko sa kanila, hindi ko pa rin nababayaran hanggang ngayon. Alam mo, gusto naman talaga kita tulungan eh. Sige. Dahil pamilya naman tayo, kung gusto mo ipasok na lang kitang janitor sa office namin, kung gusto mo. Janitress? Janitress? Ako? Bakit hindi na lang kahit manager assistant? Bakit kailangan ko pa maging janitress? Nakakahiya naman, di ba? May-ari kayo ng company tapos janitress yung kapatid mo. Sabi nga ni Mama, di ba? Kailangan mo ulit mag-umpisa. Para maranasan mo. Hindi puro kalaya mo nang ang nararanasan mo sa buhay. Malay mo naman, makita ni Mama na talagang pursigido ka sa trabaho mo. Tapos, ibigay na sa'yo yung pamana niya sa'yo. O sige, tatanggapin ko na yung offer mo. Pwede na ba ako magsimula bukas? Pwede. Matutuwa si Mama niyan. O siya, sige, pupunta na lang ako bukas sa opisina niyo. Antayin kita ha. Huwag kang malilate. Sige, makakaasa ka. 9 a.m. Sige, salamat. Pakisabi na rin kay Mama. Salamat. Nakakarating.